Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Alum News, ang inyong pinagkakatiwalaang balitang pangpanahon. Ako po si Fatima G. Anip, ang inyong lead anchor para sa special broadcast na ito. Ngayong araw, July 9, 2026, Huwebes, literal na breaking news ang ating simula. Dahil kasalukuyang nakakaranas ng malawakang pagbaha ang maraming bayan sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, bunga ng patuloy na malakas na pag-ulan mula kagabi pa. Sasamahan tayo ngayon ng aming buong weather team, ang ating weather forecaster na si Istihart at ang ating meteorologist specialist na si Aldwin, dalawang field reporter na nasa mismong lugar ng pangyayari, si Umayra at Norijin, at ang aming disaster preparedness officer na si Nurhani. Kung kaya, panatilihing nakatutok sa Alum News. Pinakahuling ulat sa lagay ng panahon sa rehiyon, pag-uusapan. Detalye sa biglaang pagbaha sa lalawigan, tatalakayin. Mga dapat asahan sa panahon sa mga susunod na buwan, pag-uusapan. Talagang hakbang para sa inyong kaligtasan, tutukan mamaya. Sasamahan tayo ngayon ng aming buong weather team, ang ating weather forecaster na si Istihart at ang ating meteorologist specialist na si Aldwin, dalawang field reporter na nasa mismong lugar ng pangyayari, si Umayra at Norijin, at ang aming disaster preparedness officer na si Nurhani. Kung kaya, panatilihing nakatutok sa Alum News. Para sa unang balita ngayong araw, Istihart, ano bang nagiging rason ng mga nangyayaring ito? Partikular ang flash flooding na nararanasan ng mga karatig rehiyon dito sa Mindanao. Maaari mo bang talakayin para sa ating mga kababayan ang mga datos na kailangan nilang malaman ukol sa Bagyong Inday? Maraming salamat, Fatima. Bago natin talakayin ang mga weather system na dahilan ng kasalukuyang pagbaha, tingnan muna natin ang real-time na datos ng panahon sa ating rehiyon, base sa pinakabagong obserbasyon ng Pag-asa. Una, ang temperatura. Ito ang sukat ng init o lamig ng panahon. Ngayong umaga, mula sa alas 8 na obserbasyon, nasa 24 hanggang 26 degrees Celsius ang temperatura sa Cotabato City at kalapit na bayan ng Maguindanao. Medyo mas mababa sa normal dahil sa makapal na ulap at patuloy na ulan. Pangalawa, ang humidity o kahalumigmigan. Ito ang dami ng singaw ng tubig na nasa hangin. Sa ngayon, umaabot ito ng 90 hanggang 95%. Napakataas na siyang nagpapahirap sa pakiramdam ng init kahit medyo malamig ang thermometer reading. Ito rin ang dahilan kung bakit mabigat ang hangin at madaling bumuo ng malakas na ulap-ulan. Pangatlo, ang rainfall o dami ng ulan. Sa nakaraang 24 oras, naitala ang higit 100 hanggang 150 mm ng ulan sa ilang bahagi ng Maguindanao del Norte. Ito ay kwalipikado ng heavy hanggang intense na antas. Ayon sa Pag-asa Rainfall Classification, sapat na dami na ito upang magdulot ng flash flood, lalo na sa mabababang lugar. Ikaapat, ang atmospheric pressure o presyon ng hangin. Kasalukuyang mababa ang pressure reading sa paligid ng ating lugar. Tinamaan ng aktibong ulap-ulan at hindi matatag na kondisyon ng atmosfera. Karaniwan, mas mababang pressure ang nangangahulugan ng mas malaking tsansa ng ulan at bagyo. 5. Ang cloud cover o takip ng ulap sa kalangitan. Sinusukat sa oktas mula 0 hanggang 8. Ngayon, overcast o walang oktas ang nakikita nating cloud cover sa buong Mindanao base sa ating satellite image.
Ibig sabihin, ganap na natatakpan ng makapal na ulap ang kalangitan at walang puwang ng sikat ng araw. At panghuli, ang wind speed at wind direction. Kasalukuyang umiihip ang hangin mula southwest patungong northeast sa bilis na 20 hanggang 40 km per hour na maaring lumakas pa sa mga oras na darating. Sa madaling salita, mababang pressure, mataas na humidity, makapal na ulap at patuloy na malakas na hangin mula southwest. Lahat ng ito ay malinaw na senyales ng isang aktibong weather disturbance na direktang nakakaapekto sa ating lugar ngayon. Alamin natin kung ano talaga ito sa susunod na segment. Balik sa inyo, Fatima and Aldrin. Base sa mga datos na nasabi ni Istihar, anong mga bagay na maaari nating maaasahan sa mga susunod na araw, Aldwin? Salamat, Istihar. Ayun nga, Fatima. Tulad ng nakita natin sa datos, malinaw na may aktibong weather disturbance sa ating lugar. Bago natin ipaliwanag ang partikular na sanhi ngayong araw, balikan muna natin ang mga pangunahing weather system na dapat malaman ng bawat Pilipino tuwing tag-ulan. Una, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, isang band ng makapal na ulap malapit sa Ecuador, kung saan nagtatagpo ang mga hangin mula hilaga at timog. Dito karaniwang nabubuo ang mga low pressure area at thunderstorm cluster. Pangalawa, ang low pressure area o LPA, isang rehiyon kung saan mas mababa ang atmospheric pressure kumpara sa paligid, na maaaring humigop ng moisture at bumuo ng malakas na ulan. Kung sapat ang lakas at organisasyon nito, maaari itong umunlad na maging tropical cyclone. Pangatlo, ang tropical cyclone. Ito ay isang sistemang may organisadong pag-ikot ng hangin sa paligid ng isang low-pressure center. Base sa lakas ng hangin, ito ay iniuuri bilang tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, typhoon, hanggang super typhoon. Ang pinakamalakas na kategorya, may sustained winds na 220 km per hour pataas. Ikaapat, mayroon tayong dalawang monsoon system, ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng ulan sa kanlurang bahagi ng bansa tuwing tag-init hanggang tag-ulan, at ang northwest monsoon o amihan na nagdudulot naman ng malamig at maulang panahon sa silangang bahagi, karaniwan tuwing bare months hanggang Pebrero. Meron din tayong easterlies, mga hangin mula silangan papuntang kanluran, karaniwang nagdadala ng ulan sa Pacific side ng bansa lalo na tuwing tag-init. At sa panig naman ng magandang panahon, mayroon tayong ridge of high pressure area, isang rehiyon ng mataas na pressure na kadalas ay nagdudulot ng maaraw at tuyong kondisyon. May shoreline rin, isang zone kung saan nagtatagpo ang magkaibang direksyon ng hangin na maaari ring magdulot ng malakas na ulan kahit walang bagyo. Ngayon, alin sa mga ito ang nasa likod ng ating sitwasyon? Base sa opisyal na buletin ng Pag-asa, ang pangunahing sanhi ay ang Enhanced Southwest Monsoon o habagat na pinalakas pa ng malapit na presensya ng Super Typhoon Inday, sa international name nitong Bavi. Pumasok si Bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility noong Miyerkules, July 8 bilang Super Typhoon. Noon ay matatagpuan mga 1,195 kilometers sa silangan ng Northern Luzon patungo sa Hilagang Luzon. Hindi po direktang tinamaan ng bagyong ito ang Mindanao. Ngunit, ang malawak nitong circulation ang umihigop ng moisture papuntang habagat. Kaya lalong lumakas at tumagal ang pagulan dito sa atin. Tinatawag nating monsoon enhancement o monsoon surge. Kapag ang isang bagyo, malapit man o malayo, ay nagpapalakas sa umiiral ng monsoon. Kung titingnan natin ang ating satellite image ngayon, makikita ang mga kapal na cloud band na dumadaan sa buong kalakhang Mindanao, partikular sa Maguindanao. Resulta ng tuloy-tuloy na convective rainfall o ulan na nabubuo mula sa mabilis na pag-akyat ng mainit at basang hangin sa loob ng maraming oras. Kaya naman, umapaw ang mga ilog tulad ng Nituan at Tambunan River. Para sa aktwal na epekto nito sa lupa, dalhin muna natin sa ating field reporter. Umay, ano ang aktwal na nangyayari dyan? Salamat Aldwin at Fatima.
I'm reporting live mula sa Bangsamoro Autonomous Region kung saan patuloy ang epekto ng malakas na ulan na nagsimula pa noong Miyerkules, July 8. Dahil dito, maraming kabahayan ang nalubog sa baha. Dito sa barangay Nituan, bayan ng parang sa Maguindanao del Norte, umapaw ang Nituan River kagabi na nagresulta sa pagbaha sa mga kalapit na tahanan. Ayon sa paunang ulat, umabot na sa daang-daang pamilya ang na-evacuate patungo sa parang municipal gymnasium at sa mga simbahan tulad ng Holy Rosary at Star of the Sea Chapel. Samantala sa bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur, umapaw rin ang Tambunan River kung saan nasagasahan ng baha ang bahagi ng Cotabato, Isulan Highway sa Barangay Tambunan. Sa Northern Kabuntalan naman, halos 600 pamilya sa mga barangay ng Damatog, Indatuan, Gayunga at Sabakan ang lumikas matapos umabot sa baywang ang lalim ng baha. Base sa paunang ulat ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents o Bangsamoro Ready, umabot na sa 9,000 pamilya o humigit kumulang 45,000 individual ang apektado sa mababang bahagi ng bar. Inactive na ng Bangsamoro Emergency Operation Center ang Blue Alert status at nagpadala na ng quick response teams sa Parang at Talayan. Balik po na sa inyo sa studio. Maraming salamat, Umay. Mag-ingat po kayo dyan. Habang nangyayari ang pagbaha ngayon, mayroon din palang malaking climate pattern na dapat nating bantayan sa mga susunod na buwan. Ang tinatawag na El Nino na posibleng umabot sa antas na Super El Nino. Mahalagang bigyang linaw, iba ang El Nino sa mga weather system na tinatalakay natin kanina. Ang mga iyon ay short-term weather phenomena, tumatagal ng ilang araw hanggang linggo. Ang El Nino naman ay isang natural na climate pattern, bahagi ng tinatawag na El Nino Southern Oscillation o ENSO, kung saan umiinit ng husto ang temperatura ng dagat sa Central at Eastern Pacific Ocean sa loob ng mga buwan hanggang taon, na nagbabago sa normal na direksyon ng hangin at ulan sa buong mundo. Ayon sa Pag-asa, kasalukuyang nasa El Nino Alert status na tayo, na may mahigit 90% na tsansang mangyari ito sa mga susunod na buwan. Posibleng umabot sa strong hanggang very strong o Super El Nino pagsapit ng ikatlo o ika-4 na quarter ng 2026. Ang Super El Nino ay hindi opisyal na termino, kundi ginagamit kapag ang pag-init ng dagat ay umaabot ng humigit kumulang 2 degrees Celsius pataas sa normal. Sa Pilipinas, karaniwang dulot ng El Nino ang below normal rainfall o tagtuyot sa maraming bahagi ng bansa, kasama na ang ilang parte ng Mindanao. Posibleng magkaroon ng water shortage, apektadong agrikultura at mas mataas na heat index. Ngunit hindi ibig sabihin ito na wala ng malalakas na bagyo tulad ng na-witness natin kanina. Sa katunayan, mas kaunti pero posibleng mas malalakas ang mga bagyong papasok sa PAR kapag mas mainit ang tubig dagat. Para malaman ang unang senyales nito sa larangan, dalhin natin sa ating isa pang field reporter. Miss Ayo? Base sa sinabi ni Aldwin, may mga senyales na bang lumilitaw hingil sa paparating na Super El Nino na ito, Nori? Kumusta ang mga magsasaka? Anong kanilang mga kaukulang strategiya para paghandaan ito? Maraming salamat, Aldwin at Fatima. Ngayon, nandito ako sa isang farming area sa Soxergen, kung saan nagsisimula ng mag-alala ang mga magsasaka sa papalapit na pagbabago ng klima. Upang malaman natin ang epekto nito sa kanilang kabuhayan, makakausap natin ngayon live ang isa sa mga magsasaka sa lugar na ito. Aling Maria, paano po ba naapektuhan ng pabago-bagong panahon at klima ang inyong pagsasaka? Madaming epekto ang pabago-bago ng klima sa aming mga pananim sapagkat nagkukulang ng karamihan sa tubig at supply ng ulan na kung saan yun ang nagiging rason kaya maraming pananim namin ang namamatay. Ano naman po ang inyong ginagawa upang makayanan ng ganitong kondisyon? Nag-iimbak kami ng mga tubig para may maging supply kami kung dumating man itong sinasabi nilang Super El Nino. At iniiba din namin ang schedule ng aming pagtatanim. Maraming salamat po, Aling Maria. Ipinapakita nito na mahalaga ang tamang impormasyon tungkol sa panahon
upang matulungan din natin ang ating mga magsasaka. Kahit ngayon ay basang-basa tayo dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Inday, sinasabi ng mga eksperto na posibleng magtapos ang taong ito sa El Nino. Ibig sabihin, biglang lilipat tayo mula sa sobrang basa patong toyo kapag humupa ng tag-ulan. Ayon nga sa mga lokal na magsasaka rito, natatandaan nila ang naunang El Nino episodong nakaraang dekada, kung saan sobrang tumaas ang temperatura at nabawasan ng malaki ang ani ng palay. Ngayon, muli silang naghahanda. Sinisimulan ng mag-ipon ng tubig sa ilang imbakan at sinisimulan na rin pag-aralan ang planting calendar. Nag-aalala rin ng mga eksperto na kapag lumakas pa ang El Nino, maapektuhan ito ng malaki ang produksyon ng bigas. Posibleng bumaba ito ng 20 hanggang 25% ayon sa ilang pag-aaral, na maaaring magresulta sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Balik muna sa inyo sa studio. Maraming salamat Miss Ayo. Yan po ang malalim na pagsusuri natin sa mga weather at climate system na umiiral ngayon. Para naman sa kung anong inaasahan nating panahon sa susunod na 24 oras, dalhin natin ito sa ating weather forecaster, Isti Harp. Maraming salamat, Aldwin. Narito po ang aming 24-hour weather forecast valid mula 8 ng umaga ngayong July 9 hanggang 8 ng umaga bukas, July 10, 2026 para sa Barm at Karatig na probinsya ng Mindanao. Para sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, kasama na ang Cotabato City, patuloy ang cloudy to at times overcast skies na may light to moderate at posibleng heavy rain showers dulot ng patuloy na enhanced hanging habagat. Ang temperatura ay aabot ng mataas na 32 degrees Celsius sa mababang lugar hanggang mababang 19 degrees Celsius sa maburol na bahagi ng Karatig na Lanao del Sur. Para sa Sultan Kudarat at South Cotabato, patuloy rin ang moderate to heavy rains na dapat bantayan lalo na ang mga lugar na malapit sa ilog at sa mga bulubunduking bahagi. Sa Bukidnon, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan na maaaring magdulot ng karagdagang pagbaha sa mga lugar tulad ng Malaybalay City na naapektuhan rin kagabi. Sa bahagi ng wind condition, ang hangin sa buong Mindanao ay light to moderate mula sa southwest direction sa bilis na 20 hanggang 40 km per hour na posibleng umabot ng 50 km per hour sa mga gusty na bahagi ng ulan. Para sa coastal at sea condition, ang karagatan sa Iliana Bay at kataping dagat ay magiging moderate to rough na may wave height na 1.5 hanggang 2.5 metro. Kaya minumungkahin naming iwasan muna ang paglalayag ng maliliit na bangka at pangingisda sa mga susunod na oras. Sa mga posibleng weather hazard, mananatiling mataas ang tsansa ng flash flood at rain-induced landslide, lalo na sa mga lugar na kasalukuyan ng saturated ang lupa tulad ng Parang, Calayan at Northern Kabuntalan. Gayon din sa mga bulubunduking bahagi ng South OP at Datu Angal Midtimbang. Ano ang scientific basis ng forecast na ito? Habang si Bagyong Inday ay patuloy na papalayo papuntang Hilagang Luzon, unti-unting huhupa ang epekto nito sa hanging habagat. Ngunit base sa modeling ng Pag-asa, aabutin pa ng 1 hanggang 2 araw bago ganap na bumaba ang volume ng ulan sa Mindanao dahil patuloy pa rin dinadala ng monsoon ang moisture mula sa katabing karagatan. Kaya kahit unti-unting humihina ang bagyo, hindi pa dapat magpalampas ng bantay ang ating mga kababayan dahil ang saturated na lupa ngayon ang siyang gagawing mas pampanganib kahit ang katamtamang ulan sa mga susunod na oras. Sa extended outlook naman, unti-unting magpapahina ang pag-ulan sa Sabado at Linggo. Ngunit patuloy pa rin ang posibilidad na pag-ulan sa hapon dahil sa normal na connective activity ngayong tag-ulan. Kaya manatiling mataas ang antas ng mga ilog sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Para sa ating mga magsasaka at mangingisda,
Minumungkahi naming subaybayan ang water level ng mga ilog bago bumalik sa mga bukid na malalapit sa tabing ilog at ipagbaliban muna ang malalayong paglalayag hanggang sa bumaba ang sea advisory. Regular ring susubaybayan ng aming istasyon ang bawat pagbabago, kaya laging bantayan ang aming mga update sa social media at official na channel ng Pag-asa. Yan po ang aming buong 24-hour forecast. Para sa mahalagang paalala at hakbang ng kaligtasan, dalhin natin ito sa ating Disaster Preparedness Officer. Salamat, Estihar. Dahil sa parehong banta ng flash flood ngayon at ng papalapit na El Nino sa mga susunod na buwan, narito ang mahalagang paalala para sa ating mga kababayan. Para sa mga pamilyang apektado sa Parang, Talayan at Northern Kabontalan, at iba pang bayan sa Maguindanao, sundin po ang mga instructions ng inyong MDRRMO at ng Bangsamoro Red Day. Huwag munang bumalik sa inyong tahanan hanggat hindi pa opisyal na sinasabing ligtas na. Iwasang tumawid sa umaapaw na tubig baha kahit mababaw pa lamang ito. Dito pinakamadalas nagkakaroon ng aksidente at pagkalunod. Kung kayo ay nasa sasakyan, huwag ring tatawid sa baha kahit pamilyar kayo sa daan. Bigla lang tumataas at umaagos ng malakas ang tubig baha. Para naman sa mga lugar na malapit sa bundok, tulad ng South Opi at Dato Angal Midtimbang, mag-ingat sa posibleng landslide, lalo na kapag matagal nang umuulan sa inyong lugar. Kung nakakakita kayo ng bitak sa lupa, biglang paglagpas ng tubig sa gilid ng burol o pagkiling ng mga puno, agad na lumikas at ipalam sa inyong barangay. Sa mga magsasaka at mangingisda, simulan na ring pag-aralan ang El Nino preparedness, tulad ng pag-iipon ng tubig, pag-a-adjust ng planting calendar, at pagsangguni sa inyong lokal na tanggapan ng agrikultura para sa bagong abiso. Sa mga pamilya sa buong Mindanao, laging maghanda ng emergency go bag, may flashlight, first aid kit, maiinom na tubig, extra na damit, at mahalagang dokumento sakaling kailanganin ang biglaang evacuation. At panghuli, laging sundan ang opisyal na advisory ng Pag-asa at ng inyong Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa panahon ng magkasabay na banta, baha ngayon at posibleng tagtuyot mamaya dahil sa El Nino. Ang pinakamahalagang armas natin ay ang tamang impormasyon at maagap na paghahanda. At dyan nagtatapos ang ating espesyal na weather broadcast. Patuloy nating bantayan ang mga opisyal na weather updates at maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Huwag kalimutang sundin ang mga paalala ng mga kinauukulan upang mapanatiling ligtas ang ating sarili, pamilya at komunidad. Nais din naming pasalamatan ang Pag-asa, ang Bangsamoro Ready at ang iba pang mga mapagkakatiwalaang sanggunian na aming ginamit bilang batayan ng mga weather at climate information na ibinahagi namin ngayong araw. Maraming salamat din sa aming propesor at sa lahat ng sumuporta sa pagbuo ng weather broadcast na ito. Ako po si Fatima G. Anip, kasama ng buong Alum News Team. Maraming salamat sa panunood, laging maging handa at ingat po tayong lahat.